Isang magandang gabi mga kahoror. Tawagin nyo na lang akong Rogelio, tubong Tayabas, Quezon. Maraming kwento ng kababalaghan ang naipapasa sa bawat henerasyon. At karamihan dito ay tinuturing na kathang-isip o simpleng pamahiin lamang. Ngunit ang isasalaysay ko sa inyo ngayong gabi ay isa sa mga kwento na hindi ko makakalimutan. Ang aking karanasan tungkol sa isang matandang mananahi na pinaniniwalaang matagal nang pumanaw ngunit patuloy na gumagalaw sa anino ng aming bayan. Nagsimula ang lahat noong lumipat ako sa baryo Ibabang Bukal sa Tayabas. Isa itong maliit na baryo sa gilid ng bundok Banahaw. Isa itong lugar na kilala hindi lang sa kasagraduhan, kundi pati na rin sa mga hiwagang nakapulupot dito. Doon ako nakatira sa aking tiyahin, matapos kong mawala ng trabaho sa Maynila. Tahimik at simple ang buhay sa probinsya. Hanggang isang gabi ay napansin ko ang kakaibang liwanag mula sa kabilang dulo ng baryo. Ayon sa mga matatanda, doon nakatira si Aling Pasing, isang mananahi noong panahon ng mga Kastila. Kilala siyang mahusay sa paggawa ng barong, saya, at mga bordang damit na kinagigiliwan kahit ng mga ilustrado noon. Ngunit may kakaiba raw siyang gawain. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga batang hindi nakikita sa araw ang maririnig na nagtatawanan mula sa kanyang bahay. At isang gabi, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa gitna ng kanyang makinilya at makinang pananahi. Hawak pa rin ang karayom at tela. Simula noon, ipinagbawal na ng mga taga-baryo na lapitan ang kanyang lumang bahay tuwing gabi. Ngunit ang mga bata, dala ng kanilang pagiging mapangahas, minsan daw ay nakakakita ng mga puting anino na tila mga bata, nakaupo sa paligid ng makina. Habang may naririnig na makinang gumagana na tila may tinatapos na kasuotan. Doon nagsimula ang bangungot ko, Boss Pao. Isang gabi, napilitan akong dumaan sa tapat ng lumang bahay ni Aling Pasing matapos maghatid ng gulay sa kabilang baryo ng Dapdap. Madilim ang paligid, maliban sa kakaibang sinag ng buwan na tila ba nakatuon lamang sa lumang bahay. Habang naglalakad ako ay narinig ko ang malinaw na tunog ng makina ng pananahi. At mula sa loob, may mahihinang awit na parang lalabay. Ngunit baliktad ang pagkanta, parang kasabay ng pag-ikot ng karayom. Napatigil ako, Boss Pao. Nang sumilip ako sa bintana, hindi ko maipaliwanag ang aking nakita. May nakaupong matandang babae roon, payat at nakayuko. Mabilis na tumatahi ng isang puting saya. Ngunit ang mas nakakatakot ay bawat tusok ng karayom ay may lumalabas na dugong dumadaloy pababa sa tela. At sa likod niya ay may mga batang nakatayo, walang muka at nakatingin lang sa akin. Mula noon, Boss Pao, gabi-gabi na akong ginugulo ng panaginip. Lagi kong nakikita ang puting saya na tinatahi. Ngunit sa bawat panaginip ay tila mas sumahaba ito. Nagiging parang kobre kama at kalaunan ay bumabalot sa akin hanggang ako'y hindi na makagalaw. Gigising akong pawis na pawis
Hinahabol ang hininga at may mga bakas ng sugat sa aking braso na para bang tinusok ng karayom. Dinala ako ng tiyahin ko, Boss Pao, kay Kamarta, isang albularyo sa Sariaya, at doon ko nalaman ang mas malalim na hiwaga. Ang mga batang walang mukha raw ay mga kaluluwa ng mga ulila noong panahon ng gera. Mga batang namatay sa gutom na binigyan ng damit ni Aling Pasing kapalit ng kanilang mga kaluluwa. Ang bawat damit na tinatahi ng matanda ay hindi para isuot, kundi para balutin at itali ang kaluluwa ng mga inosenteng bata sa kanyang poder. Mas lalo akong natakot nang malaman kong hindi basta random ang aking pagkakadawit, Boss Pao. Ako raw ay napili dahil ako ang unang nakasilip muli sa kanyang bahay matapos ang mahigit 50 taon. At ang saya na tinatahi niya ngayon ay hindi basta saya, kundi isang libingang tela na para sa akin. Nagdesisyon ako, Boss Pao, na puntahan muli ang bahay kasama ang ilang kabataang matitibay ang loob. Dumating kami sa gabi ng kabilugan ng buwan at sa sandaling pumasok kami, tumigil ang lahat ng tunog ng kuliglig at hangin. Ang bahay ay puno ng tela, nakasabit sa bawat dingding. Puti, ngunit may bahid ng pulang mantsa. Sa gitna ay ang makinang dipadyak at doon nakaupo si Aling Pasing. Nakatungo, ngunit gumagalaw ang paa na tila walang kapaguran. Hindi ko na inabutan ang buong eksena, Boss Pao. Dahil nang lapitan ko ang makina, tumigil ito at daan-daan siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puti, walang itim, at sa kanyang labi ay may nakapaskil ng ngiti na puno ng panlilinlang. Itinuro niya ang aking dibdib gamit ang karayom, at sa sandaling iyon ay parang humigpit ang aking paghinga. Pakiramdam ko, ang aking katawan ay unti-unting hinihila papasok sa puting tela na nasa kanyang makina. Nagising na lamang ako kinabukasan, nasa tabi ng sapa sa may bukal ng malikboy. Hawak-hawak pa rin ang punit na piraso ng tela. Ang aking mga kasama ay hindi ko na muling nakita. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sila ba ay nakalabas o naging bahagi ng mga telang nakasabit sa lumang bahay ni Aling Pasing. Ngayon, Boss Pao, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig pa rin ng mga taga-baryo ang tunog ng makina at sinasabi nilang may bagong nakasabit na tela sa bahay. At kung titignan mo ng mabuti, may mga bakas ng muka na tila kumakaway mula sa loob ng puting hibla. At ako, si Rogelio, Boss Pao, ay nananatiling takot sa bawat liwanag ng buwan dahil alam kong hindi pa tapos ang pagtatahi ng mananahi ng kadiliman. Isang magandang gabi, Boss Pao, at sa inyo rin mga tagapakinig. Tubong San Pablo, Laguna ako. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko kayang kalimutan. Bago ang lahat, ako po si Lorenzo. Isa itong karanasang binalot ng hiwaga, takot at mga tanong na hanggang ngayon ay walang sagot. Isang kwento tungkol sa aking doormate na hindi ko sigurado kung tao ba talaga o isang bagay na mas malalim
at mas nakakatakot kaysa sa ating maiisip. Noong taong 2014, lumipat ako sa Maynila upang mag-aral sa isang universidad sa Espanya, Manila. Dahil malayo ang aming probinsya, napilitan akong maghanap ng dormitoryo na malapit sa eskwelahan. Sa tulong ng kakilala ng aking tiyahin, natuluyan ako sa isang lumang dorm sa may Lacson Avenue. Isang gusaling itinayo pa noong dekada 60. Ang dorm ay tila karaniwang gusali lamang mula sa labas. May 3 palapag, may kalumaan na, ngunit puno ng mga estudyanteng katulad ko na nagmula sa iba't ibang probinsya, Boss Pao. Ngunit sa kabila ng normal na anyo nito, ay may kakaibang bigat ang lugar. Sa tuwing papasok ako sa lobby, tila ba may malamig na hangin na dumadaloy mula sa mga dingding. Noong unang linggo ko roon, wala akong naging problema. Naging abala ako sa klase, sa projects, at bagong kaibigan. Ngunit dumating ang isang gabi na ipinakilala sa akin ng caretaker ang bago kong magiging roommate, Boss Pao. Isang tahimik na lalaki na ipinakilala bilang si Jonas. Payat siya, Boss Pao, maputla, at may kakaibang titig na parang laging nakatingin sa malayo. Hindi ko siya agad nakakausap. Madalas ay abala siya sa pagbabasa ng mga lumang libro. Mga librong hindi ko kilala ang pamagat. At tuwing gabi, habang natutulog ako, Boss Pao, maririnig ko ang mahina niyang paglalakad sa loob ng kwarto. Pero hindi pa punta sa banyo, kundi pa ikot-ikot lamang. Minsan pa, nagising ako ng 10 oras ng gabi at nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng aking kama. Nakatingin lamang sa akin. Naisip kong baka nadala lang ako ng antok. Ngunit paglipas ng mga araw, paulit-ulit itong nangyari. Lagi ko siyang nakikitang nakatayo sa dilim, nakatitig sa akin, bago siya babalik sa kanyang kama na para bang walang nangyari. Isang araw pa, Boss Pao, kinausap ko na ang mga kadorm ko sa ikalawang palapag. Nabigla ako nang malaman nilang wala raw dapat nakatira sa tabi ko. Ayon sa kanila, ang silid ko raw ay dati nang isinara dahil isang estudyante ang nagpakamatay doon taong 2009. Isang lalaki na nagngangalang Jonas. Nagpakamatay siya matapos umanong mabigo sa kanyang thesis at malugmok sa depresyon. Nang marinig ko iyon ay nanlamig ang buong katawan ko, Boss Pao. Kung totoo iyon, sino ang kasama ko gabi-gabi sa aking silid? Mula noon, naging mas malinaw ang mga kakaibang karanasan ko. Sa tuwing uuwi ako galing klase, madalas kong maramdaman na bukas na ang ilaw ng kwarto kahit wala akong naiwan na nakabukas. Ang gamit ko ay laging magulo. May mga bagay na nawawala at muling lumilitaw sa mga lugar na hindi ko naman nilagyan. At tuwing titingin ako sa salamin na nakapwesto sa gilid ng kwarto, madalas kong nakikita na hindi ako nag-iisa sa refleksyon. Lagi kong nasisilip ang isang figura sa likod ko. Yun ay si Jonas. Nakangiti, ngunit malamig ang titig. Isang gabi ng malakas na ulan,
Naisipan kong lumipat ng kwarto. Ngunit bago ko pa mailabas ang mga gamit ko, bigla kong narinig ang kanyang boses. Mahina lang iyon. Pabulong, ngunit malinaw na malinaw. Huwag mo akong iwan. Nang lingunin ko, Boss Paway, wala siyang kamao, wala siyang muka. Puro anino na lamang siya. Ngunit ang aninong iyon ay dahan-dahang lumapit sa akin. At sa bawat hakbang ay naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Parang may malamig na kamay na humahawak sa aking balikat. Sumigaw ako at tumakbo palabas ng dorm. Hindi na nagawang dalhin ang aking mga gamit. Hanggang ngayon, hindi ko na binalikan ang dorm na iyon. Ngunit sa mga gabing tahimik, lalo na kapag malakas ang ulan, maririnig ko pa rin ang kanyang bulong sa aking panaginip. Hindi ka aalis. Hindi ka aalis. Muli ay ako si Lorenzo, Boss Pau. At ito ang kwento ng aking kakaibang dormmate. Isang kwento ng pagkatakot, ng mga tanong na walang sagot, at ang alaala ng isang lugar na hanggang ngayon ay nagpaparamdam ng mga espiritong hindi matahimik.